Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa wellness break at sa wellness leave. Ayan. So marami kasi mga kamaestro ang nagtatanong po sa atin. Ayan. Lalo pa ngayon, malapit na po yung atin pong end of term block na mangyayari po yan sa September. Ayan. So napapaloob po kasi doon sa atin pong end of term block, yun pong atin pong 2 araw po na wellness break para ngayon pong end of term block sa first term. Ayan, na kung saan mangyayari po yan sa September 14 and 15, 2026. Ayan. So marami po kasi mga kamaestro nagtatanong sa atin, ayan, kung magkapareho daw ba itong wellness break at wellness leave. Well, sila po ay totally different. Ayan, magkaiba po sila po mga kamaestro. Kasi yung iba po ay nangangamba na baka daw pag ginamit na po nila yung wellness break ngayon pong September 14 and 15 ay mababawasan na po yung 5 days na allotted po per calendar year na wellness leave. Dapat po ay hindi ganoon. Po mga kamaestro? Kasi nga po, sila po ay magkaiba. So hindi po pwedeng ibawas sa inyo pong wellness leave yun pong 2 araw na wellness break po natin ngayong September 14 and 15. Ayan. So dapat po ay hindi mababawasan. Buong-buo pa rin dapat ang inyo pong wellness leave mga kamaestro. Ayan. So ito po yung mas malinaw na comparison between the wellness leave and then the wellness break. Ayan. So unahin po natin yung mga features. So of course, ang wellness break po ay 2 araw lamang po yan mga kamaestro, na kung saan ngayon nga po ay mangyayari ngayong September 14 and 15. Samantalang ang wellness leave naman po ay 5 araw. And sa pagkakaalam po natin, ito pong wellness leave ay hindi lamang po ito para sa mga teachers. Alam ko, pati yung ibang mga government employee ay kasama rin po dito sa 5-day wellness leave na ito. Samantalang ito pong wellness break, exclusive po yan, para lamang po yan sa DepEd, para lamang po yan sa mga teachers, mga kamaestro. And of course, yung policy basis po niyan, yun pong wellness break ay, ito po yung kanyang policy basis, yung pong DepEd Order number 9, Series 2026, or the 3-term calendar. Samantalang ang policy basis naman po ng 5-day wellness leave ay ang DepEd Order number 2, Series 2026. So dito pa lang po sa policy basis ay patunay po na magkaiba po silang dalawa mga kamaestro. Alright, and then sa duration naman po, ang wellness break, nabanggit na natin kanina, 2 araw po yan na mangyayari po ngayong end of term block, ngayong first term sa September 14 and 15. Samantalang ang wellness leave naman po mga kamaestro ay mangyayari ngayong 5 days naman po ang maximum po niyan na kung saan pwede po natin siyang gamitin ngayong buong calendar year, ito pong fiscal year 2026. So hindi po siya school year, mga kamaestro. Hindi po siya school year, yung 5 days na wellness leave. Yun po ay calendar year. Ibig sabihin, ngayon pong taong 2026 ay mayroon pong allotted po sa atin na 5 araw po yan ang maximum. Ayan, samantalang pag yan po ay hindi natin nagamit, ay wala na po yan. Forfeited na po yan. So next year, panibagong 5 days ulit. So hindi mo pwedeng idagdag na sabihin mo, kunyari, hindi mo nagamit ngayon yung 5 days, so next year ay 10 days na. So hindi po ganun ang atin pong wellness leave. So automatically po, mawawala na po yan pagdating po next year. Another 5 days po yon for 2027 naman. Mga kamaestro. So basta every year, 5 lang po ang maximum na wellness leave at hindi po yan naiipon. Mga kamaestro. Huwag yung ipunin at hindi rin po yan nako-convert sa cash. So ayan, para lang malinaw. Kasi baka yung iba, ayaw nilang umabsent, ayaw nilang i-avail itong wellness leave, baka sabihin, baka maipon. Hindi po ganon, mga kamaestro. Masasaktan po kayo sa bandang huli pag hindi nyo po yan ginamit. Alright? Then, ito po, when taken. So sabi dyan, fixed schedule within the school calendar. Ayan, so nakalagay po yan, naka-specify po yan sa school calendar ng DepEd. Samantalang ito pong 5-day wellness leave ay filed individually by the teacher anytime. So, anytime po yan mga kamaestro, Anytime po yan, yung atin pong wellness leave. Kasi may mga nakakarating po sa ating information na kailangan daw ay may sakit, or may emergency lang, doon mo lang magamit po yung wellness leave. Pag ganun po, mali po yun, Mali po yung pagkakaintindi po ng top management po ninyo pag ganun po yung paliwanag po sa inyo, mga kamaestro, na
pwede lang gamitin yung wellness leave pag may mga emergencies or may mga sakit, ano po, yung mga teachers po natin. So, mali po yon. So, ang wellness leave po, malinaw po yan. Stated po yan sa DepEd Order number 2, Series 2026, na pwede po siyang gamitin anytime. Gusto mong magpahinga, gusto mong matulog maghapon, gusto mong mamasyal, gusto mong mag-beach, pwede niyo pong i-avail yun pong wellness leave nang wala pong hinihingi sa inyong mga MOBs or mga ebidensya, ano po, kung saan nyo ginamit po yung wellness leave. Wala pong ganon, ano po, sa DepEd Order number 2, Series 2026. Basta ang mahalaga po, kayo ay nakapag-file ng maayos at kayo po ay nakapagpaalam ng maayos sa inyo po mga school head, ano po. So, pangit naman kasi na mag-wellness leave ka nang hindi ka nagpapaalam kasi, syempre, lalo na pag mayroon kayong mga advisory, so, kailangan po ng reliever, ano po, dun sa inyong klase. Hindi naman pwedeng iwanan basta-basta yung inyong klase. Kawawa naman, ano po, mga kamestro. So, ang maghahanap po niyan ay ang inyo po mga school head, ano po. Hindi naman po problema ng teachers yan na kayo po yung maghahanap ng inyo pong reliever, ano po, mga kamestro. So, ang mahalaga po dyan ay makipag-usap at magpaalam po ng maayos. At nakalagay naman po dyan sa DepEd Order number 2, Series 2026, na kailangan po ay 5 days, ano po, before ng leave ay mag-file na po kayo nitong wellness leave. So, kailangan po yan ay ipapile po natin, mga kamaestro. Kasi yan po ay subject to the recommendation for approval ng ating po mga school head at ang final approval po niyan ay ang ating pong mga ASBS. Ayan. Pag mga emergency cases naman po at bigla kayong nagkasakit at gusto nyong ay avail itong inyong wellness leave, pwede naman po, magpa-file na lang po kayo niyan pagbalik nyo na. Ano po, so hindi po siya kailangan ng 5 days kasi hindi mo naman alam na magkakasakit ka after 5 days, di ba? So, pwede nyo pong i-avail yan. Sabihin nyo lang po sa inyong mga AO, sa inyong pong mga school head, na i-avail nyo po ang inyong wellness leave dahil po kayo ay may sakit. So, magpa-file po kayo niyan, pagbalik nyo na. Sa kanya naman po ayusin. Pero kung hindi naman po emergency ang reason, so kailangan po ay 5 days before nung inyong tawag dito, leave, ay kailangan po ay ma-file nyo na po yan. Mag-file na po kayo ng form for the wellness leave. Alright? Next, ito po, application. Ayan, so, wala, of course, kasi yan po ay automatic school-wide suspension of work. Buong Pilipinas po yan. Basta tayo po ay nasa Department of Education. Automatic po, mayroon po tayong wellness break. Hindi na po yan kailangan pang i-apply sa ating po mga opisina. Then, ito naman, yun pong 5-day wellness leave. Of course, nabanggit ko na kanina. Required po siyang i-advance application. Ayan, so, ang ilalagay lamang po natin yan, magka-file po tayo ng Form 6, dito sa atin pong wellness leave. So, kailangan po ay mayroon po tayong Form 6 na gagamitin, para po dito sa atin pong wellness leave. Ayan. So, ilalagay nyo naman po doon sa inyong Form 6, kiklik nyo naman po yung, check nyo naman po yung others, then lalagay nyo po doon is wellness leave po yung reason. Ayan. So, yun po, Kailangan po natin ng Form 6, then lalagay nyo naman po is wellness leave. Alright? The next naman po is ito pong ating duties. Of course, pag tayo po ay may wellness break, strictly no teaching or administrative task kasi nga po, pahinga po natin yan. Ayan, bago po tayo sumabak sa panibagong term, second term or third term. Samantalang sa wellness leave naman po ay completely away from work on approved leave. Ayan, so ibig sabihin, hindi ka po pwedeng gambalain pag ikaw po ay naka-wellness break at ikaw ay naka-wellness leave. Alright, so hopefully po ay nalinawan na po kayo mga kamestro dito po sa atin pong guidelines, dito po sa wellness break at saka sa wellness leave. So in short, ang wellness break at wellness break ay totally different. Magkaiba po sila mga kamestro. Although ang purpose po niyan ay pareho lang, para makapagpahinga si teacher, para makapag-recharge si teacher. Yun po yung pinaka-purpose nitong dalawang leave na ito, yung wellness break at saka yung wellness leave. Pero sila po ay magkaiba. Magkaiba in nature, Sa policy basis pa lang makita na po natin magkaiba po silang dalawa. Alright? Kung may mga tanong pa po kayo about dito sa wellness break and wellness leave, you are free na mag-comment down dyan po sa ating pong comment section. Alright, so dito na natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na upload natin. Katulad dito ay mga updates pa rin about sa wellness break and wellness leave ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para man-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!